Ang malaking pamilya ng 20 taga-Sweden na nagpasiklab ng isang walang katulad na pagsikat ng turismo sa Pilipinas. Tingnan ninyo, sa Ninoy Aquino International Airport ngayon. Mommy, lahat ng mga taong iyon ay galing sa Sweden, isang pamilya na may 20 miyembro na sabay-sabay dumating. Oo, tama ang narinig ninyo. Isang malaking pamilya mula sa Sweden na may bilang na 20 ang sabay-sabay na sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Mula sa lola hanggang sa mga teenager na apo, 3 henerasyon ang magkakasamang bumiyahe. Ang kanilang paglalakbay na hindi inaasahan ay yumanig sa buong Europa. At ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos nilang bumalik sa Sweden, nagsimulang pumila ang mahahabang linya ng mga Swedes sa isang Asian supermarket sa Stockholm. Libu-libong Europeo ang dumarating araw-araw sa immigration ng NAIA. Ano ba talaga ang nangyari sa pamilyang ito na may 20 miyembro? Paano binago ng kanilang 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas ang buong pamilya at nagpasiklab ng Philippine Fever sa Europa? Ang hindi kapani-paniwalang kuwentong ito ay magsisimula na ngayon. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong i-like at i-subscribe, malaki ang maitutulong nito sa pagpapakilala ng mas maraming kuwento tungkol sa Pilipinas. Ako si Clara, isang babaeng may simpleng buhay bilang isang office worker sa Stockholm, Sweden. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, habang nakaupo ako sa sofa at nag-i-scroll sa aking telepono, isang short video ang biglang lumitaw sa aking screen. Ito ay isang video ng gabi sa Bonifacio Global City, BGC, sa Maynila. Sa video, isang babae ang mag-isang nagjo-jogging bandang 12:00 ng hating gabi. Nakasuot siya ng headphones at mukhang napaka-komportable at natural habang tumatakbo. Sa simula, hindi ako makapaniwala. Ito ay isang eksenang mahirap isipin sa Europa. Sa Stockholm, paglampas ng 11:00 ng gabi, hindi inirerekomenda para sa isang babae na mag-isang lumabas. Laging pinapaalalahanan ako ng aking mga magulang na mag-ingat. Sanay na rin akong sumakay ng taxi kapag gabi na. Ngunit sa video, maliwanag ang mga ilaw sa kalsada at bawat convenience store ay bukas at maliwanag. Bukod sa babaeng nagjo-jogging, may mga taong naglalakad, nagbibisikleta at natural na gumagala na parang araw pa. Binasa ako ang caption. Sinasabi nito na sa Pilipinas, kahit sa madaling araw, maaari kang kumain ng mainit na kanin at ulam sa convenience store. Sabi pa ng iba, maraming tindahan na bukas 24 oras at pwede kang magpa-deliver ng pagkain kahit hating gabi. Totoo ba na may ganitong bansa? Naisip ko. Dahil sa kuryosidad, ipinadala ko ang video sa aming family group chat. Ang aming pamilya ay isang malaking angkan na may 3 henerasyon. Mula sa aking lolo at lola, kasama ang aking mga magulang, tiyuhin at kanilang pamilya at tiyahin at kanilang pamilya, kami ay mahigit 20 lahat. Dahil madalas kaming magkita-kita tuwing holidays o weekends, laging aktibo ang aming group chat. Agad-agad, may mga reaksyon sa video. Ang unang nag-react ay ang aking 16 taong gulang na pamangkin. Mahilig siya sa mga teleserye at P-pop, kaya interesado siya sa Pilipinas. Tinanong niya kung totoo ba ang nasa video. Sinabi kong hindi rin ako sigurado. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon kami sa bahay ng aking lola. Ang orihinal na dahilan ay para maghanda para sa kaarawan ng aking lolo, ngunit natural na napunta ang usapan sa Pilipinas. Ang henerasyon ng aking mga magulang na nasa 60s na ay may pagdududa. Mayroon silang malakas na impresyon na ang mga bansa sa Asya ay mga developing countries at nag-aalala sila sa kaligtasan. Ngunit iba ang mga nakababatang henerasyon. Ang aking mga pamangkin ay mahilig makinig sa OPM, Original Filipino Music. Ang aking tiyuhin ay gumagamit ng mga produktong gawa sa Asya. Ang aking kapatid na babae ay bumibili ng mga produktong pampaganda mula sa Pilipinas online. Bago pa namin namalayan, ang Pilipinas ay mas malapit na pala sa aming buhay kaysa sa inaakala namin. Noon, nagsalita ang aking lolo. Masyado nang tumaas ang presyo ng bilihin dito sa Sweden, sabi niya. Kahit ang paglalakbay sa loob ng Europa ay hindi na mura. Tiningnan ng aking tiyuhin ang presyo ng mga flight ticket online at nagulat siya nang makita na ang presyo ng flight papuntang Maynila ay halos kapareho lang ng papuntang Espanya o Italia. Mas lalo kaming nagulat nang tingnan namin ang presyo ng accommodation at pagkain. Ang mga hotel sa Makati ay mas mura kaysa sa Stockholm o Roma. Ang pagkain sa mga restaurant ay napakaabot kaya. At ang pamasahe sa pampublikong transportasyon ay kalahati lang ng presyo sa Europa. Mula sa ekonomikong pananaw, ang pagpunta sa Pilipinas ay hindi magiging isang malaking pasanin.
Nagbigay ng suhestiyo ng aking lola. Bakit hindi natin lahat subukang pumunta doon? Mahigit 20 taon na mula nang huli kaming naglakbay ng magkakasama bilang isang buong pamilya. Mula noong bata pa ang mga pamangkin ko, naging abala na ang lahat at wala ng pagkakataon. Hindi madaling magplano para sa 20 tao ng sabay-sabay. Ang pag-coordinate ng mga schedule ay isang hamon, ngunit lahat ay positibo. Inayos ng bawat isa ang kanilang mga bakasyon, humingi ng pahintulot mula sa paaralan at pinag-isa ang aming mga schedule. Sa loob ng 2 buwan, habang mas marami kaming natututunan tungkol sa Pilipinas, mas marami kaming nakikitang nakakamanghang bagay. Mataas ang English proficiency rate, napakabilis ng internet, at napakaganda ng mga dalampasigan. Ngunit mayroon pa rin akong pag-aalinlangan. Baka naman exaggerated lang ang mga impormasyon sa internet. Kailangan kong makita ito ng personal. Hindi ako makatulog noong gabi bago kami umalis. Mas nangingibabaw ang pag-aalala kaysa sa pananabik. Magiging maayos kaya ang paglalakbay ng isang pamilyang may 20 miyembro sa isang banyagang bansa? Paano kung hindi kami magkaintindihan? Kakayanin kaya ng aking lolo at lola ang mahabang biyahe? Ngunit kasabay nito, nasasabik din ako. Gusto kong makita kung gaano talaga kaligtas ang mga kalsada sa gabi. Gusto kong maranasan ang kaginhawahan ng 24/7 na convenience stores. At higit sa lahat, ang mismong ideya na maglakbay kasama ang buong pamilya ay napaka-espesyal. Kaya kaming 20 ay sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Hindi ko pa alam noon na ang paglalakbay na ito ay magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Ang sandali ng aming pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay hindi ko malilimutan. Mula sa eroplano hanggang sa immigration hall, iba na agad sa inaasahan ko. Ang unang bumungad sa amin ay ang mainit ng ngiti at ang sigaw ng mabuhay mula sa mga staff. Ang pinakanagulat sa akin ay ang bilis sa immigration. Kahit 20 kami, wala pang 30 minuto ay tapos na kami. Maraming e-gates na nakahanda at kailangan mo lang iscan ang iyong passport at mukha para makadaan. Tinulungan ng staff ang aking lolo. Sa baggage claim area, muli akong namangha. Ang aming mga bagahe ay pinagsama-sama na sa isang lugar. Hindi na namin kailangang mag-abang ng matagal sa conveyor belt. Ipinaliwanag ng isang staff na kapag group booking, automatiko nilang inihihiwalay ang mga bagahe. Ang galing. Mula sa airport papuntang hotel, sumakay kami ng mga grab van. Marunong mag-Ingles ang mga driver. Habang nasa biyahe, namangha kami sa tanawin. Mga matatayog na gusali sa Makati, nakasabay ng mga jeepney at tricycle, isang organisadong kaguluhan na puno ng buhay. Ang Ilog Pasig ay dumadaloy sa gitna ng lungsod. Malinaw na napakasistematiko ng pagpaplano ng lungsod. Dumating kami sa hotel bandang 10:00 ng gabi. Pagkatapos naming mag-check-in at ilagay ang aming mga gamit sa kwarto, sinabi ng aking 13 taong gulang na pamangkin na gutom na siya. Nag-alala ako kung may bukas pa bang restaurant sa mga oras na iyon. Inirekomenda ng front desk staff ang isang convenience store. Sinabing bukas ito 24 oras at may mga mainit na pagkain. Nag-aalinlangan man, pumunta kami sa 7-Eleven malapit sa hotel. Ito na nga yung nasa video. Mag-aalas 11 na ng gabi pero maliwanag pa rin at may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa loob may mga siopaw, siomai at mga rice meal. Itinuro sa amin ng staff kung paano gamitin ang microwave. Pwede naming initin ang pagkain at kumain sa mga mesa sa loob. Pumili ang mga pamangkin ko ng hotdog on a bun at siopaw. Ako naman ay kumuha ng beef pares rice meal. Napakamura pa. Ang isang meal ay nasa 100,150 pesos lang na wala pang 5 euros. At nang matikman namin, lalo kaming nagulat. Kahit pagkain lang sa convenience store, napakasarap. Parang bagong luto, mainit at sariwa ang mga sahog. Ang sarap. Sabi ng mga pamangkin ko habang naka-thumbs up. Sabi naman ng lola ko, malinis at masarap. Paglabas namin ng convenience store, tumingin ako sa paligid. Malapit nang mag-alas 12 ng hating gabi, pero may mga tao pa rin sa kalsada. May mga nagjo-jogging, naglalakad na mag-asawa. Lahat ay mukhang natural. Maliwanag ang mga ilaw sa kalye at maraming CCTV camera para sa seguridad. Sinabi ng mga pamangkin ko na gusto pa nilang maglakad-lakad. Bagamat may pag-aalala sa mukha ng aking mga magulang, naaalala ko ang sinabi ng staff sa hotel na napakaligtas ng lugar na ito. Nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid ng hotel sa loob ng 30 minuto. Ito ay isang kamangha-manghang karanasan.
Hindi kami nakaramdam ng takot, sa halip ay kalayaan. Ito ay isang bagay na hindi namin mararanasan sa Stockholm. May mga taong nakaupo sa mga bangko sa parke at mga kabataang nag-uusap habang umiinom sa labas ng convenience store. Pagbalik namin sa hotel, iisa lang ang nasa isip naming lahat. Ang Pilipinas ay tunay na ibang bansa. Mula sa unang araw pa lang, nalampasan na nito ang aming mga inaasahan. Kinabukasan, nagpasya kaming sumakay ng MRT para mamasyal sa lungsod. Dahil 20 kami, mas praktikal ito kaysa sumakay ng maraming taxi. Naglakad kami papunta sa pinakamalapit na istasyon. Pagpasok namin, nagulat kami sa kalinisan. Higit sa lahat, walang amoy. Simpleng bilhin ang beep card sa mga vending machine. Sa platform, may mga screen na nagpapakita kung kailan darating ang susunod na tren. Sakto sa oras. Sa loob ng tren, ang mga upuan ay episyente ang pagkakaayos. May mga priority seats at karamihan sa mga pasahero ay iniiwang bakante ito. Nang uupo na sana ang lola ko, isang binata ang agad na tumayo at nag-alok ng kanyang upuan. Mabilis din ang internet sa loob ng tren na ikinamangha ng mga pamangkin ko. Pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na Intramuros, ang Walled City. Paglabas namin ng istasyon, ramdam agad ang makasaysayang kapaligiran. Naglakad kami sa mga kalsadang gawa sa bato at nakita ang mga lumang simbahan at bahay para kaming bumalik sa nakaraan. Huminto kami sa isang restauran ng pagkaing Pilipino. Ang menu ay may malalaking litrato at English descriptions. Isang pagkain na tinatawag na lechon kawali ang nakakuha ng aming pansin. Pumasok kami at kahit 20 kami, mabilis kaming inasikaso ng may-ari. Pinagsama niya ang 2 malalaking mesa para magkasya kami. Ang pag-order ay sa pamamagitan ng tablet na may mga larawan kaya madali. Nang dumating ang pagkain, lahat kami ay namangha. Ang kulay at presentasyon ay napakaganda at ang lasa napakasarap. Isang sabaw na tinatawag na sinigang ang napaka-memorable. Habang kumakain, lumapit ang may-ari at binigyan kami ng libreng halo-halo bilang pasasalamat sa pagbisita namin. Nakakataba ng puso ang kanyang kabaitan. Nang magbayad kami, nagulat na naman kami. Busog na busog kaming 20 pero ang kabuuang bayarin ay mas mababa kaysa sa inaasahan namin. Halos 300 pesos lang bawat tao, wala pang 10 euros. Sa ikatlong araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nawala ng aking 14 taong gulang na pamangkin ang kanyang telepono sa MRT. Naiwan niya ito sa upuan. Nagpanik ang kanyang mga magulang. Pumunta kami sa station office at ipinaliwanag ang sitwasyon. Kalmado ang staff. Tinanong niya kung saang linya at direksyon at agad itong inilagay sa sistema. Wala pang 10 minuto, may tumawag. Nakita raw ng staff sa susunod na istasyon ang telepono. Pinapunta kami doon at pagdating namin, nasa kanila na nga ang telepono. Pagkatapos ng simpleng pag-verify ng pagkakakilanlan, naibalik agad ito. Laking tuwa ng aking pamangkin. Ang mas nakakagulat ay ang sinabi ng staff. Madalas po itong mangyari, sabi niya. Maganda po ang sistema ng aming lost and found kaya halos lahat ay naibabalik. Nang gabing iyon, isa pang alalahanin ang lumitaw. Ang aking kapatid na babae ay isang vegetarian at nalaman namin na maraming pagkaing Pilipino ang may karne o isda. Nag-alala kami na mahihirapan siyang humanap ng makakain. Ngunit nang maghanap kami online, mas marami palang vegetarian restaurant kaysa sa inaakala namin. Pumunta kami sa isang vegetarian buffet na naghahain ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino sa modernong paraan. Ang lahat ng pagkain ay gawa sa halaman, ngunit napakayaman ng lasa. May mga putaheng gawa sa kabute, tofu, at iba't ibang gulay. Tuwang-tuwa ang kapatid ko, kahit ang mga hindi vegetarian sa amin ay nasiyahan. Pagkatapos kumain, nagpasya kaming pumunta sa Mall of Asia para makita ang sikat na sunset sa Manila Bay. Namangha kami sa laki ng mall. Habang papalubog ang araw, ang tanawin ay napakaganda. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Sinabi ng lolo ko, ngayon ko lang nakita ang isang lungsod kung saan ang modernong pag-unlad at ang kalikasan ay magkasamang nabubuhay ng ganito kaganda. Ika-4 na araw, nagpasya kaming sumubok ng isang espesyal na karanasan, ang pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Nalaman namin na sa Intramuros, maraming nagpaparenta ng barong Tagalog at Filipiniana. Pagdating namin doon, tila huminto ang oras. Pumili kami ng mga kasuotan. Inirekomenda ng staff ang isang eleganteng kulay para sa lola ko at isang formal na barong para sa lolo ko.
Nang maisuot na naming lahat ang mga damit at humarap sa salamin, namangha kami. Ibang-iba ang aming itsura. Ang ganda ng disenyo ng Filipiniana at ang kisig ng barong ay nagpabago sa aming lahat. Naglakad kami sa mga kalye ng Intramuros na suot ang mga ito at kumuha ng family picture sa harap ng San Agustin Church. Maraming ibang turista ang humanga at nakiusap na magpakuha ng litrato kasama kami. Isang pamilyang Pilipino ang pumuri sa amin. Ang saya ninyong tingnan. Isang buong pamilya na sama-samang naglalakbay. Ang araw na iyon ay napaka-espesyal. Naintindihan ko na ang Pilipinas ay hindi lang moderno, kundi mayaman din sa kasaysayan at tradisyon. Sa ika-6 na araw, isang emergency ang nangyari. Sumakit ang dibdib ng lolo ko. Dahil may history siya ng alta presyon, nag-alala kami. Agad akong tumawag sa 911. Isang English-speaking operator ang sumagot. Wala pang 5 minuto, dumating ang ambulansya sa hotel. 2 profesional na paramedic ang umakyat. Kinuha nila ang blood pressure at pulso ni lolo at sinabing kailangan siyang dalhin sa ospital. Sumama ako kasama sina lolo at lola. Sa ospital, isang pribadong ospital sa Makati, handa na ang mga staff. Agad siyang isinailalim sa mga pagsusuri. Mabilis at maayos ang lahat. Sa kabutihang palad, walang seryosong problema. Ito ay dahil lang sa pagod sa biyahe at jet lag. Nag-alala ako sa bayarin. Ngunit nang makuha ko ang bill, mas mura ito kaysa sa inaasahan ko. Ang paggamit ng ambulansya, emergency room, at mga test ay nagkakahalaga lang ng humigit kumulang 20,000 pesos, mga 350 euros lang. Ipinaliwanag ng staff na dahil sa travel insurance, karamihan dito ay masasagot. Doon ko napatunayan na ang sistemang medikal ng Pilipinas ay talagang world class. Nang sumunod na araw, nagsimulang magbago ang aking social media. Ang mga litrato at video na pinost ko ay dinagsa ng mga komento. Ganyan ba talaga kalinis sa Pilipinas? Ligtas ba talaga? Tanong ng mga kaibigan ko sa Sweden. Nang ipost ko ang larawan ng pagkain sa convenience store, doon na sumabog ang reaksyon. Marami ang hindi makapaniwala na makakakain ka ng ganoong klaseng pagkain kahit hating gabi na. Sinabi ng isang kaibigan na pumunta siya sa isang Asian store sa Stockholm at bumili ng Datu Puti Vinegar at Silver Swan Soy Sauce dahil gusto niyang subukang magluto ng adobo. Noong gabi bago kami bumalik sa Sweden, nagkaroon kami ng family meeting. Nauna nang nagsalita si Lolo. Wala pa akong nakitang bansa na ganito kaorganisado, ligtas, at puno ng mababait na tao, sabi niya. Sabi ni Lola, ang pagkain, napakasarap, at ang mga tao, napakabait. Pinuri ng aking mga magulang ang pampublikong transportasyon at ang katotohanang halos lahat ay marunong mag-Ingles. Namangha ang tiyuhin ko sa teknolohiya, tulad ng Grab app at GCash, na bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Sinabi ng mga pamangkin ko na napakasaya sa Pilipinas, lalo na ang mga mall at ang nightlife na ligtas nilang na-enjoy. At para sa akin, ang pinakatumatak ay ang kabaitan ng mga Pilipino. Lahat kami ay sumang-ayon na babalik kami. Pagbalik namin sa Stockholm, nagsimula ang pagbabago. Dagsaan ang mga tawag at mensahe mula sa mga kaibigan na nagtatanong tungkol sa aming biyahe. Sa opisina, sa oras ng tanghalian, ang kwento ko lang tungkol sa Pilipinas ang gusto nilang pakinggan. Marami sa kanila ang nagsabing nag-book na sila ng flight. Ang Asian store malapit sa amin ay napuno ng mga Swedes. 3 buwan ang lumipas, nagplano kami para sa aming susunod na pagbisita sa Pilipinas. Nag-umpisa na rin akong mag-aral ng Tagalog online. Nais kong umorder ng pagkain gamit ang kanilang wika sa susunod. Kalahating taon pagkatapos, bumalik nga kami. 10 miyembro ng pamilya. Sa pagkakataong ito, mas kampante na kami. Mas marami kaming lugar na pinuntahan, kabilang ang mga magagandang beach sa Palawan. Ngayon, ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa para sa amin. Hindi lang ito isang destinasyon ng turista, kundi isang lugar kung saan konektado ang aming mga puso. Ang isang short video na iyon ay nagbago sa kapalaran ng aming pamilya. Itinuro nito sa amin ang kahalagahan ng pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Ipinakita sa amin ng Pilipinas kung paano maaaring magsama-sama ang isang ligtas na lipunan, isang mahusay na sistema, at mababait na tao. At sa hinaharap, patuloy akong babalik sa Pilipinas at isasama ko pa ang mas maraming kaibigan dahil gusto kong malaman ng mas maraming tao ang tunay na ganda ng Pilipinas.